Naaalala ko pa yun, ano? Nung high school ako, grabe. Dami kong nasulat na kanta. Pag heartbroken ka talaga, ano tayo nagsulat na kanta yun. Tapos, lahat ng bagay, kahit simpleng bagay, ko rin, naliligo ka, maaalala mo yung memories niya. Hindi ka makatulog. Tapos inuumaga ka, kaka-text. Kahit may exam bukas, no? Kaya talaga, iba talaga pag in love eh. Para kanino ba yung Drowning in the Water? Pero maraming salamat sa lahat ng sumabay dun sa Drowning in the Water. Tagal-tagal na nun, grabe. Yung iba, nadinig na yun, tapos dumaan na yun sa iba't ibang proseso. Pero gusto ko lang ikwento kasi, yun eh, kapag nalilinig mo yung mga old work mo, nakikringe ka. Nakikringe ako, bakit ko sinabi yun? Mahal ko ba talaga siya? Mahal ko ba talaga siya? Siguro nga, kasi nakapagsulat na kanta eh. Pero, ayun. Dahil gusto ko magpasalamat sa kanya kasi dahil sa kanya nabuo ito. Nasaan ka man ngayon? Diyan ka na lang. Ito ang susunod na awit ko naman. Itong susunod na awit ko. Ito yung, sasabihin ko na yung title, The Boy Who Cried Wolf. So itong kanta na to, ito yung nag-encapsulate talaga ng, uy, angas yan. Nag-encapsulate ng buong album. Yung The Boy Who Cried Wolf, kung familiar kayo dun sa storya yung mga Aesop's Fables. Wala siyang kinalaman dun. Wala talaga siyang kinalaman. Nagustuhan ko lang yung The Boy Who Cried Wolf, pero iniba ko yung storya niya. So technically, parang umiiyak yung bata para dun sa wolf. Which is, yun yung hinaharap mo yung judgment ng mundo. Kaya ganun. So nadidinig niyo yung mga alulong ng wolf dun sa kanya. So, sa susunod na awit na to, siyempre sabayin niyo rin ako para hindi ako nag-iisa. Hindi pa namin alam. Hindi tayo, dalawa na tayo. Hindi ka nag-iisa, dalawa na tayo. Pero ang dami na yan. So, hindi ko alam kung ilang kayo, bibilangin ko ba. Okay, so, sana magustuhan niyo yung awit, sana mag-feel niyo yung message. And, ayun, kung nag-feel na nag-iisa kayo, dalawa na tayo dito. Okay na. This is called The Boy Who Cried Wolf.